Okay, go. Sorry, salamat. Okay. Pwede mo translate word by word yung hadith o yung kasaysayan patungkol sa kay Zayd kay Zayd yung asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Zainab na nagsasabi na kayo ay binigay ng inyong mga magulang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam samantalang ako'y binigay ni Allah min fawqi sab'i samawat. Ano ang ibig sabihin? Tagalog, min fawqi sab'i samawat. Min fawqi sab'i samawat. Okay. Yung hadith po lang, yung binanggit niya pong hadith ay hindi ko pa po yung nababasa, pero Allahu A'lam, may mga tafsir po dyan ang mga ulama, so titingnan po natin. Allahu A'lam. So hindi ka familiar sa atin na yun? Hindi ko pa po yan, hindi ko yan sinabi. Familiar po sa Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, ang ating na ito benefits. Pangalawa, sabi ko kanina, pinasa ko yung ayat, no? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Patungkol po ito sa angels na sila'y natatakot. Pwede mo bang, ano pong ibig sabihin? No, hindi naman po tayo nag-aaral ng lesson dito. Pero ano pong ibig sabihin? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ito po ang tanong. Gumagamit po ba kayo ng tafwid? Hindi ako po nagtanong. Kaya sandali, kasi may kaida po ang Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Hindi po lahat ng dyan na nandiyan, may kaida po tayo. Ano po ang translation nito? Okay. Ang tarjuma nun, yung literal, ay yakhafuna rabbahum. Natatakot sila sa Panginoong Allah Subhanahu, natatakot sila sa kanilang Panginoon, sa kanilang taas. Okay, min fawqihim, mula sa kanilang taas. Okay. So, yung hadith na yon ay ghayru muradi. Gagamit tayo ng tafwid. Hindi po hadith yun, ayaw po na sa akin. Ayat po yun. May rules po tayo. Tayong Ahlus-Sunnah wal Jama'ah at tafwid at saka at ta'wil. So yan po ay tafwid. Hindi po yun ang tunay na, hindi po yun ang tunay na binibigay doon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kahulugan. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay walang nakalagay sa kababaan niya siya. Walang nakalagay sa kanyang siya. Wala siyang kasamang siya. Pag sinabi mong walang nakalagay sa taas niya na siya, walang nakababa sa baba niya na siya, katotohanan, wala siyang kasamang siya. Ibig sabihin, Allah mo yung pinamagaling, lalabas. Maganda kasi maging malinaw sa amin na hindi mo tinataktil ang ayaw. No? Hindi mo tinatakil at hindi mo rin tinatawin. Okay. Ito po ang nakalagay sa Surah An-Nahl chapter 16 verse 50. Ang sabi mo, yukhafuna rabbahum min fawqihim. They fear their Lord above them. Natatakot sila sa kanilang Panginoon na nasa kanilang itaas. Ito ho ba tinatanggap ninyo literal? Tinatanggap po ninyo yung sinabi sa ayat o hindi? Tinatanggap po namin yun doon sa murad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinatanggap nyo na si Allah, yung kayong Panginoon ng mga malaika ay nasa itaas nila. Min fawqihim kasi sabi. Kasi po wala po kayong kaida. Ito po ang tanong. Okay, sandali lang po. Kain naman walo fatamawajullah. Kahit sa kaliliwan, nandun ang mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanggapin nyo rin ba na kahit sa kaliliwan, nandun ang mukha ng Allah? May tafsir po yan yung mga ulama. Hindi po mukha ang tanong mo. Min fawqihim. Ay panunaya mo sa amin na hindi mo tinatakil ang aya ng Quran. Kasi pag tinatakil mo ito, ako, iba na pakiramdam ko sa'yo. Hindi mo rin tinatawin. Anong tafsir? Sinasabi mo, wala kami kaida. May tafsir kami, Ibn Kathir. Meron akong 10 volumes sa Ibn Kathir. Alam mo, nabasa ko yung tafsir patungkol doon. At anong paliwanag doon sa tafsir na yun.
Anong tafsir ang ginagamit mo para ipaliwanag mo ang mga bagay Sabi niyo po ay gumagamit ako ng taktil. Hindi po ako gumagamit ng taktil. Yun po ay sasampalatayain ko ng buong buo doon sa konteksto. Sandali. Yung konteksto na ba yan, yung Yahweh na pahumin tawin, ibig ba yan sabihin ng Allah, pinapakilala niya na siya nasa taas? So, hindi nyo tinatanggap na nasa taas siya. Yung po ano eh. Yung po ang ayat. Min fawqihim. Siya ay nasa taas, nasa kanilang itaas. Tinatanggap mo ba si Allah nasa itaas ng kanilang ng mga head o hindi? Oo, hindi. Okay. Sandali po. Okay. Ang tanong ko sa akin ay ang ayat na yung Yahweh na rabbahum min fawqihim. Ang mga natatakot sila sa kanilang Diyos doon sa mga kataasan nila, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyo pong putulin ng ayat. Buuin niyo po. Ano po ba ang tunay na nalalaman sa sandali po? Ang nilalaman po ng konteksto na yun ay ipinapakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapakilala doon ng Allah na siya nasa taas. Huwag niyo pong putulin. Gumagamit po kayo ng makiti. Fawqihim lang ang kinukuha niyo rin eh. Buuin mo yung ayat. Buuin mo. Yahweh na rabbahum min fawqihim. Okay. Pwede mo siya pakilinaw yung tanong kay Ustad Nuruddin sa pagkakakas. Paino siya yung tanong ba Ustad? So, sa tanong tapos, kung natin yung sigawan, okay? Pinapatanggap ko lang sa iyo kung oo o hindi. Tinatanggap mo ba? Yukhabuna rabbahum min fawqihim. They fear their Lord above them. Tuloy daw natin. And they do what they are commanded. Sinusunod nila kung ano inyutos sa kanila. Tinatanggap mo ba itong aya na ito? They fear their Lord above them. O hindi? Oo o hindi? Na yung kanilang Panginoon nasa itaas nila. Ang halin na po yan, ang ayat na po yan, ay hindi po, sandali po, sasagutin ko po ng maayos. Makinig po kayo ng maayos. Ang ijma ay yun ang pinakamalinang. Al-ayat, layak pa. Ang isang ayat lamang ay hindi yan kompleto. Dapat mong basahin ang lahat ng konteksto. Kanina pinapatunayan mo nasa langit. Bakit kayo nasa taas? Technical yung question po ito eh. Technical. Ustad, ang tinatanong kasi sa'yo is categorical. Kung tinatanggap mo ba yung ayat is oo o hindi. Doon lang. Pag sinabi mo oo, walang problema. Pag sinabi mo hindi, wala rin problema. Oo o hindi. Tinatanggap ko po ang ayat na ito sa kahulugan niya. Okay. Ano po ang kahulugan niya? Min fawqihim. They fear their Lord above them. Ano po ang kahulugan? Okay. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, no? Ang tunay na kahulugan yan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mas nakakaalam at hindi ko po yan nabasa. Okay, yun lang po. Pagtanggap. Sandali. Kaya lang, dapat malinaw sa atin. Matalino naman kayo, di ba? Kung may oras pa ba? Okay, so 1 minute 57 seconds. 1 minute na lang. Okay. Ngayon,